Pangalawang araw ngayon na wala sa sesyon ng Senado si Senador Ron Atat na atat ng media, oh. Talagang pukpok silang pukpok na wala sa session si Bato. Bato de la Rosa. Sa gitna ito ng ugong ng warrant of arrest laban sa kanya ng International Criminal Court. Kasi simpleng-simple lang naman eh. Kung ikaw kikidnapin, sisipot ka pa ba? Di ba? Kung ikaw ay kikidnapin, at unang-una, wala tayong tiwala sa justice dito sa Pilipinas. Hindi sa korte, ha? Ang sinasabi natin, yung magpapatupad ng batas. Eh, walang tamang ulirat yung nagpapatupad ng batas, eh. Sana kung nasa ulirat yun, meron tayong habol. O ICC. Maging kasamahan niya sa minority, hindi alam kung nasaan siya. Hindi ko na tinatanong, mas maigi na, di ba? Hindi naman sasabihin at ayoko rin malaman. Yun. Ang asawa ni Senador de la Rosa ang nakausap raw ni Senator Amy Marcos. Kabadong-kabado raw sa sinasabing warrant of arrest laban sa asawa. Wala ako narinig kay Senator Bato, si Nancy de la Rosa na lang nagte-text eh. Sanay na sanay yan eh, talagang asawa ng pulis. Pero ganun pa man, takot na takot. At kabang-kaba, nananawagan, natulungan sana sila na kahit papano may due process, may hustisya, may soberanya ng Pilipinas. Hanggang ngayon, kahit si DILG Secretary John Vic Remulla, hindi pa rin nakikita ang warrant of arrest na ibinunyag ng kanyang kapatid, si Ombudsman Crispin Remulla. Pinakita na ba sa inyo ni Ombudsman Remulla yung kopya? Hindi po, sa telepono. Tingnan ninyo itong mga sagot niya, ha? Kami nag-uusap. Ang sinabi niya sa akin, nakuha niya ang electronic company from a third source. Third source? Galing sa third source. Ang gulo, no? Mantakin mo. Nag-announce ka, nagkagulo ang Pilipinas, lalong-lalo na yung mga medyang atat na atat ipakulo si Bato, na nanggagaling lamang sa third source. Hindi talaga direkta. Hindi po galing sa ICC. Okay. But in form and in function, mukha siyang official. But as far as we are concerned kasi, basta nasa national security apparatus ka, dapat actionable document. Yun nga po. And dapat yung dumating Dapat may talaga. hard copy. yung no? hawak ng kapatid po ninyo, hindi pa masasabing actionable document yon. Hindi pa po. Pero sabi ni Remulla, parehong Mantakin mo yun, no? Sang inang yan. Hindi, kita mo yan, ha? Hindi pa actionable. Ito, yung hawak ng kapatid po ninyo, hindi pa masasabing actionable document yun. Hindi pa po. Wala kang copy, di ba? Wala. So ano talaga yan? Copy, Yung no? hawak ng kapatid po ninyo, hindi pa masasabing actionable document yon. Hindi pa po. Pero sabi ni Remulla, parehong latag lang ang gagawin kay De La Rosa. Kung paano inaresto noon si dating Pangulong Rodrigo Duterte, basta may papel na. Yung kay dating Pangulo po, may proper channels po yun. Ako po mismo, nakakuha po ako ng copy ng official Opo. na warrant of arrest through Interpol. Aha. In this case, wala pa po kami nakukuha. Hindi po dumarating sa Department of Justice. So, I cannot comment on a Parang lasing ito na magsalita, ano? Talay. entity. So, hintayin po natin dumating bago ko mag-comment po. Kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Kung walang warrant, shut up! Diba? Yun lang naman, tama naman yun si alam mo, dito lang tumama si Amy, ha? Mantakin mo, tama naman kasi yun, mga kababayan. Pagka wala, tumahimik na. Shut up! Pero pag meron, doon lang magsalita. Epal kasi masyado eh. Nala ninyo kami. Ano ba naman pananakot ng ginagawa yan? Sa social media naman naglatag ng argumento ang abogado ni De La Rosa. Sabi ni Attorney Israelito Torion, kung RA 9851 o yung batas na nagtatali sa atin sa international humanitarian law ang gagamitin para isuko sa ICC si De La Rosa, bitin ang batas dahil wala pa raw itong implementing rules and regulation. Maliban kay De La Rosa, isa pang inaabangan sa Senado ang pagpapatuloy ng Blue Ribbon Committee investigation sa Biyernes. Base raw sa impormasyong nakuha ni Senadora Marcos, may mga testigo raw na aatras sa kanilang testimonya. Naku po, patay tayo dyan.
Aatras sa testimony. Naku po, patay ka. Sino naman kaya ito? Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Nako, patay tayo dyan. Isa-isa yan. Nako po. Na biglang babaliktad. Dahil premature, tinakot ang pamilya, at halos tinutukan ang asawa at anak. Nako, ano tinutok dyan? Delicates yun. Ano kaya yung tinutok? Kung sino ito? Alam na ninyo. De, pero nakakatakot yun, ha? Mantakin mo, ha? Tinutukan daw na yung pamilya. Tinakot. Nung tinanong, hindi kasi, ito doon sa isang interview, pinangalanan niya na eh. Kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Ano na, tara na. Tinakot ay kay Gudeza, kay Orly Gudeza. Basta, yun basta. na yun. Yun na yun. Abangan na lang ang susunod na kabanata. Oo, wag na kayo nang Si Orly yun na yun. Wag nang marami bagang sat-sat, yun na yun eh. Tessa ang nagpakilalang dating Marines na nagsabing nagdala raw mismo ng pera na tinawag niyang basura kina dating Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok. Yun na. Ay, nako. Ang linaw po nyo, mga kababayan. Naku po, Ay, nako. Anyway, yan na nga po ang nangyayari sa ating issue patungkol dito kay Bato. Ito, pakinggan pa po natin ito isang news. Maganda rin ko kasi ito eh. Nanindigan ng kampo ni Senator Bato de la Rosa na hindi siya pwedeng isuko ng gobyerno sa International Criminal Court o ICC sa gitna ng balibalitang pinaaresto na siya. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, sabi ng DOJ kahapon, pwedeng isuko sa ICC si Senator de la Rosa. Ano naman ang sabi ng kanyang kampo? Gigigiit ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa, walang legal na basihan ang gobyerno ng Pilipinas na isuko ang isang Pilipino sa International Tribunal tulad ng International Criminal Court. Himayin lang natin, Gigi, kahapon sinabi ng Department of Justice na may dalawang options na pwedeng gawin kay Senator de la Rosa. Una ay isuko siya sa ICC at ang pangalawa ay isailalim siya sa tinatawag na extradition. Ang dalawang options daw na ito ay nakasaad sa Republic Act 9851 o yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Ito ngayon ang kine-question ng kampo ni De La Rosa, Gigi. Ayon sa abogado ng senador na si Atty. Israelito Torion, hindi pwedeng igiit ng DOJ ang Republic Act 9851. Hindi raw kasi itong maituturing na self-executing dahil wala itong Implementing Rules and Regulations o IRR na dapat sana'y nagdedetalye sa proseso ng pagsuko. Kumbaga, Gigi, ang sinasabi ng kampo ni Senator De La Rosa ay gray area ito. Kaya naman kung isusuko raw ng gobyerno sa ICC ang senador ay maituturing ito na unconstitutional. Dagdag pa ni Atty. Torion, pagkait sa kalayaan ng isang akusado sa dayuhan, ang pagsuko ng isang akusado sa dayuhan o international court dahil lalabas daw ito sa jurisdiksyon ng mga korte sa Pilipinas. Kung matatandaan ninyo ay matapos nga arestuhin ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso ay naghain ng petisyon sina Duterte at Senator De La Rosa sa Korte Suprema para nga ipatigil ang kooperasyon ng pamahalaan sa ICC dahil wala raw itong sapat na legal na basihan. Parehong argumento rin ang ginagamit ng kampo ni Senator De La Rosa ngayon. Pero Gigi, nauna nang iginiit ni Chief State Counsel Dennis Chan na maituturing na self-executing ang probisyon ng ating batas at hindi na raw kailangan pang aksyonan ng Kongreso. Gigi? At Camille, mababang legal na usapin yan, no? Pero may impormasyon na ba kung nasaan si Senator De La Rosa? Grabe, no? Natawa ako dun. Alam niyo kung bakit? Ang haba nung sinabi nung reporter about the argument of Atty. Torion regarding doon sa wala pang IRR, implementing rules, di ba? Kung papaano yung extradition, kung papaano yung batas na yun na ipapatupad. Kasi ganun yun eh. Halimbawa, di ba? Yung anti-dynasty law, batas na yan eh. Pero bakit hindi may patupad? Kasi wala pang implementing rules. Ganon din ito. Wala pang implementing rules po ito. So hindi pa alam paano ito ipatutupad.
matinding usapin po yun. Pero ang follow-up question ng reporter, asan si Bato? Di ba, pansinin nyo, asan si Bato? Ba't hindi mo sana finalo up mo yung kung gano'n, ano pala ang magiging basihan ng DOJ para arestuhin si Bato? Sana gano'n eh. Wala eh. Ang tanong, asan si Bato? Halatang this is a optics lang na para bagang ipitin natin si Bato, idiin natin hanggang tinan mo palalabasin, nagtatago na si Bato tumatakas sa batas, tapos magkakaroon na ng argument dyan that fleeing is an act of guilt. Alam mo yung mga gano'n na, para bagang pag-usapan natin si Bato, mawala na doon sa issue ng flood control. Jiggy, no-show pa rin ngayon si Senator De La Rosa kahit nga nagpatuloy na itong sesyon. Pero inaasahan na sasalang itong si Senator Bato sa plenary debates ng budget ng Department of National Defense sa susunod na linggo. Kaya naman yan yung aabangan natin, Jiggy, kung magpapakita na ito si Senator Bato. Nauna na nga rin sinabi ni Senate President Tito Soto na hindi nga niya hahayaan na maaresto sa loob ng Senado ang sino mang senador. Oo, pero pag sa labas na daw siya. Yun ang sinasabi niya. Yun ang sinasabi niya. Pag sa labas na daw siya. Di rin daw kailangan na magsabi ang isang senador kung a-absent siya sa sesyon. Huling nakita si Senator De La Rosa na namibigay ng tulong sa mga apektado ng Bagyong Tinyo sa Cebu noong nakaraang linggo. Jiggy? At may pahayag na ba ng suporta kay Senator De La Rosa yung ibang mga senador? Oo, Jiggy, rumespak nga dyan si Senator Amy Marcos para kay Senator Bato. Pinuna ni Senator Amy si Ombudsman Boying Remulla dahil panay raw ang pananakot niya kay De La Rosa. Si Remulla ang unang naglabas sa media ng impormasyon na ipinaaresto na umano ng ICC si Senator Bato. At kahapon, Jiggy, ay pinanindigan niya ang impormasyon na yan. Dagdag pa ni Senator Amy, hindi raw dapat payagang maulit ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Amy Marcos. Isang malaking kabulastugan ang pinagsasabi nila na may balita, na merong warrant, na narinig nila, na may kopya, na hindi maipakita, pero sinentensyahan na kung anong gagawin. Ano bang kalokohan yan? Ano nga ba yan? Kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Tantanan na ninyo kami. Correct. Ano ba naman pananakot ng ginagawa yan? Yun.